Si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Eh, ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Eh, ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, eh, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Eh, ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Valid ang argumento at katanungan ni Victor Neri, isang artista, na ang sabi niya, siya ay dating Opo, si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Ngayon ay umanib na sa Iglesia ni Cristo. Valid ang kanyang katanungan kung bakit kailangan mangungumpisal sa pare. Pero, di lang nabigyan ng tamang sagot para maunawaan. Sabi niya, saan po ba mangungumpisal ang pare? May nagsagot sa kanya, direkta sa Diyos daw ang pare mangungumpisal. Kaya, sabi niya, bakit dadaan pa siya sa pare, ba't di na lang dumiretso sa Diyos? Opo, si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Eh, ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Eh, ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, eh, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Eh, ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Yan ang kanyang argumento. Limbawa, alam natin na ang Diyos lamang ang makapagpagaling sa ating karamdaman. Ba't pumunta tayo at magpagamot sa doktor na ang doktor tao lang yan at magkasakit din yan? Ba't di na lang tayo dumiretso sa Diyos? Di po ba? At hindi lang yan, di niya alam na ang pare mangungumpisal sa kapwa pare at kahit nga ang Santo Papa mangungumpisal sa pare. Ito si Pope Francis, nangungumpisal siya sa pare. Akala niya na pagpare, bispo o Santo Papa, diretso na lang sa Diyos. Valid na valid ang kanyang katanungan. At maraming mga Katoliko na ganito din ang kanilang pag-iisip. Kaya kahit nagsisimba, matagal nang walang kumpisal. Pero may napansin ako, bago na ba itong pamimiki ng INC? Bakit? Di po ba nalantadan natin ang pamimiki ng mga pinakilala nilang pare? Hindi naman. Merong nagpakilala na devoted Catholic daw siya. Pagkatapos, membro daw siya ng pastoral leader. Pero sinabi niya na bilang pastoral leader, hindi daw niya nagawa yung pagkakasal at pagbibinyag. Kaya duda na ako, Katoliko ba talaga ito? Dahil kung Katoliko ka, alam mo na ang pagkakasal at ang pagbibinyag, ang makagawa niyan ay ang ordained minister lang mula sa obispo, sa pari at sa diakono. Kung ikay ay sinabi niyang pastoral leader, iba ang pastoral leader dahil kaanib ka sa pastoral council, sa lay minister. Mapastoral leader ka man o lay minister, wala kang faculty na magkasal at magbinyag. Maliban lang sa emergency baptism. Pakinggan ninyo. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Bilang pastoral leader daw, ang di niya nagawa ay ang gampaning magkasal at magbinyag. Una, duda na tayo. Katoliko nga ba ito? Mapastoral leader ka man o lay minister, wala kang faculty na magkasal. Wala kang faculty na magbinyag.
except sa emergency baptism. Tatalakayin natin ito mga kapatid, lalo na ang kahalagan sa sakramento ng kumpisal. Samahan ninyo ako. Kasi manalingan, kapag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Una, di natin layuning saktan damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin sila. No? Punto por punto. At ipaliwanag din natin dahil maraming mga Katoliko ang di din alam. Isa na ang artistang si Victor Neri na ang sabi niya, dating Katoliko daw siya. At ang sabi niya, bakit kailangan mangungumpisal sa pare? Balik natin. Ako po si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Yun. Akala niya, ang pare o Santo Papa, direkta na sa Diyos. Di niya alam na ang Santo Papa mismo mangungumpisal sa pare. At bakit nga ba ito ang aral ng simbahang Katoliko? Ito ang palaging inaatake ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, mga kapatid. Sa Iglesia ni Cristo, sa members of the Church of God International at iba pa. Kaliwat kanan po ang tuligsa ng iba't ibang mga sulpot na sikta dito sa Pilipinas, pati na sa mga born again, pati na sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. At marami sa mga Katoliko ang mahina sa pananampalataya. Di nila alam ang ating pananampalataya. Kaya ayon kay Saint isang santo ng simbahang Katoliko, Fides Quaerens Intellectum, Saint Anselm of Canterbury, faith seeking understanding. So, karamihan sa mga kapatid natin na mga Katoliko, marami talaga na Katoliko lamang sa salita. Yun bang papasok lamang sa simbahan kapag may kasal, may patay, may binyag. Pero yung iba naman, papasok sa Pasko, yung iba, papasok lamang sa Biyernes Santo. Marami ang tinatawag na nominal Catholics, kaya napaka-paborito ng mga iba't ibang sikta na ang mga Katoliko ay kanilang binabanatan. Ano po yung nominal Catholics? Ano yung nominal? Nominal meaning existing as something in name only. Not actual or real, ayon yan sa Merriam-Webster's Dictionary, mga kapatid. Ang pagiging nominal ay magresulta yan sa tinatawag na spiritual blindness. At yung spiritual blindness, magiging dahilan yan, mga kapatid, upang madaling malinlang sa iba't ibang mga nagsusulputang sikta sa ating panahon ngayon. Sapagkat ang kanilang pananampalataya ay walang pagkakaiba sa lubo. Yung balon na di po ba halo ang loob, walang laman. So dahil walang laman,
Napakagaan. Di po ba? At dahil napakagaan, napakadali itong tangayin ng hangin saan man ito iihip. Kaya maraming mga Katoliko, mga kapatid, na ganito talaga ang estado sa buhay espiritual. Kaya madaling matangay sa mga sulpot. Yung tinatawag na nominal, ito po ay yung mga klase na mga miyembro ng Katoliko na madaling maluko sa mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao. Dahil ang mga ganitong klase ng mga Katoliko, mga kapatid, walang alam sa pananampalatayang Katoliko. Kaya, anuman ang mababasa, anuman ang maririnig, lalo na sa mga ngaral sa siktang tatag lamang ng tao, yon. Sila pa ang grabing sumera at tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. At yung iba, agad-agad, yayakap sa siktang tatag lamang ng tao. Eto, may nagpakilala, no? May nagpakilala na devoted Catholic daw siya. Ano sa palagay ninyo? Devoted Catholic daw ito siya. Hello, Buster PH. Grabe naman yan. Eto mga kapatid, devoted Catholic, member ng isa daw siyang pastoral leader. So kung pastoral leader, di kaanib siya sa Parish Pastoral Council. Iba ang Parish Pastoral Council, iba ang lay ministers. Pero may mga lay ministers na kaanib sa Pastoral Council. Pero nagtaka ako, totoo ba nga talagang Katoliko ito? Dahil bilang pastoral leader daw, ang di niya nagawa yung pagkakasal at pagbibinyag. Abay, dito pa lang, makita na ninyo, sablay na mga kapatid. Bakit? Dahil kung ikay Katoliko, alam na alam mo, mga kapatid, na ang lay minister o kahit kaanib sa pastoral council o pastoral leader, wala kang authority magkasal, wala kang authority magbinyag. Kaya dito pa lang, sa nagpakilala na devoted Catholic, daming mga nag-akala na devoted sila. Pero, totoo kaya na Catholic ito? Pakinggan ninyo, ha? Ito. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Yan. Bilang pastoral leader, ang di niya nagawa, una, magsiseremonyas ng kasal. Iwan ko kung bakit sinabi niya sa interview ng INC yan. Kung talagang Katoliko siya, edi, anong resulta? Booking ang INC sa propagandang ito dahil pastoral leader walang authority magkasal. Pastoral leader, kung siya kaanib, kahit ka lay minister, walang authority magkasal, wala kang faculty na magkasal. At ang pagkakasal, nangangailangan pa yan ng license to perform marriage. At sa simbahang Katoliko, ang magawa niyan, pwede ang diakono dahil ang diakono ay ordained minister. At ano pa ang di niya nagawa? Seseremonyas ng pagbibinyag. Seremonyas ng pagbibinyag. So, kung ikay Katoliko, mga kapatid, at miyembro ng pastoral leader, at lalo pa nagpakilalang devoted Catholic, edi alam mo na wala kang authority na magkasal at lalo nang wala kang authority magbinyag. Pero, iwan ko kung inutusan ba siya na dapat ganyan ang sabihin sa interview para makaakit pa ng mga Katolikong maituring nating nominal Catholics. Yung nominal Catholics, ano yon?
Yun ang mga kapatid natin na parang lobo. Halo lamang. Walang laman. Kaya magaan. Daling matangay ng hangin saan man ang ihip patungo. Ayan, di ba? Okay. Tuloy natin, mga mahal na kapatid. Dito pa lang, sa testimony niya na devoted Catholic, abay, duda na tayo. Lalo na sinabi niya, pastoral leader daw. Oh. Pero, walang problema sinabi niya pastoral leader. Ang problema lang, sablay sa pahayag dahil isa sa mga gampanin na di niya nagawa ang pagkasal at pagbinyag. Patuloy natin, ulitin. Bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Iyon ang pinagkaloob sa amin na tungkulin ng obispo. Bilang isang Katoliko, talagang devoted po ako na Katoliko. Wala po kasi ako narinig na ibang aral. Ako na ang Katoliko, yun ang maliligtas. Oh, yan. Bilang Katoliko daw, devoted siya. So, kung totoong Katoliko siya, di siya naka-atin sa mga isinagawa na Bible study, mga kapatid. No? Akala daw niya ang Katoliko ang maliligtas. Hindi niya alam na kahit mga ministro ni Felix Manalo nagpatotoo. Anong patotoo ng ministro ni Felix Manalo? Na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Patotoo na yan ng mga ministro ni Felix Manalo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Sino ba nagsabi? Di kahit yung mga ministro mismo ni Felix Manalo. Sandali hanapin natin yung pahayag nila, mga kapatid. Ito na pahayag. So, di nila mapasubalian ang katotohanan na talagang ano daw, pansinin ninyo. Ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Sandali muna, may comment dito si kapatid na Lydia Badilio. Ay, naku Brad, hindi yan Katoliko. Hindi yan trabaho ng pastoral leader. Pike, hindi po yan ang trabaho namin sa mga pastoral leader. O imagine bilang pastoral leader, ano daw ang kanyang di nagawa? Ang di niya nagawa yung pagkakasal at pagbibinyag. Maniniwala na sana tayo na pastoral leader, pero may karugtong lang na sablay. Ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Yun Walang problema sa emergency. Kaya natin, kahit sino, kahit pa Muslim, official na aral natin yan, provided na nandun ang proper formula sa baptism. Pero, etong pagsabi niya na pastoral leader siya, ibig sabihin, kaanib siya sa Parish Pastoral Council. Pero di naman niya sinabi na lay minister siya. Pero alam naman natin na mga Katoliko, mga kapatid,
na ang pastoral leader o lay minister, hindi po yan nagkakasal, hindi po yan nagbibinyag. Pero dito, yun lang tungkulin ng pagkakasal at tungkulin ng pagbibinyag at di niya nagawa. Pinagkaloob sa amin na tungkulin ng obispo. O, kung katoliko ka, yun daw umano ang tungkulin na pinagkaloob ng obispo sa kanila. Nako, ba't sinabi niya yan? Kung talagang katoliko siya, na alam naman niya na walang sino mang obispo na magbigay ng authority sa lay minister o pastoral leader na magkasal at magbinyag. Ha? Dito pa lang, sablay na. Tuloy natin. Bilang isang Katoliko, talagang devoted po ako na Katoliko. Sapat na ba na magsimba, mga kapatid, pagkatapos sasabihin, devoted na? Kung di mo alam ang pananampalatayang Katoliko, ano sa palagay ninyo, mga kapatid? No, sabi ni Domingo Nakar, good PM Brad Windel, peke yan. Ako, lay minister din. Wala kaming authority na magkasal at magbinyag. Kaya, maniniwala na sana tayo sa sinabi niyang pastoral leader. Kung pastoral leader, membro siya ng Parish Pastoral Council. Pero di niya sinabi na lay minister siya. Okay. Pero ang lay minister at pastoral leader, wala yung authority na magkasal, wala yung authority na magbinyag. Tuloy natin. Wala po kasi ako narinig na ibang aral pa, no? Kaya tiwala ako na ang Katoliko, yun ang maliligtas. Yun. Wala daw umano siyang narinig. How about itong pahayag ng mga ministro? Pahayag mismo ng ministro na ang Katolikong iniwanan ay ano daw? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Tuloy natin ang kanyang pahayag. Lahat ng mga Katoliko pwede sa emergency baptism. Pero mali-minister ka man o pastoral leader, wala kang authority magbinyag na hindi emergency baptism at magkasal. Kaya nagtaka tayo sa sinabi niya na bilang pastoral leader, ang gampanin umano na di niya nagawa na ibinigay ng obispo ay ang pagkasal at pagbinyag. Tuloy natin. Kasi ang aral ng Iglesia Katolika Romana, kung ano ang binasa nila bilang gospel, first reading, second reading, third reading, iba na po yung paliwanag. Iba na po yung sense. Kung minsan nga po, nandyan na po yung napunta na po sa Katoliko, sa politiko. Yun. Yung humili daw umano ng pare, minsan punta na sa politiko. Tanong, ang INC ba na niyakap niya, di nga ba umaabot, nagrarally pa at sinabing ginawa nila, walang kaugnayan sa politiko. Pero walang kaugnayan sa politiko, may politikong, sinabing, di pa sumikat, laos na daw. Ang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Yun, rally nila daw, walang bahid yan na anumang politika ayon kay Arnel Tumanan. Iniwanan niya yung Katoliko dahil minsan may humili sa pare na aabot daw sa politiko. Una,
di naman labag kung ang pare ay mangaral kaugnay sa anti-corruption, sa anti-drugs, at lalo na sa mga isinusulong ng ibang mga politiko na divorce, abortion, at iba pa. At yung pagtutol sa vote buying. Pero, iniwanan niya dahil ang pagkilala siyang Katoliko, ang ANC ba na niyakap niya? Wala bang pamumulitika? Although sa sinasabi sa rally ni Arnel Tumanan, walang kaugnayan ang politika daw sa kanilang isinagawang peace rally. Na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Walang halong politika, pero dito sinabi may politiko daw na hindi pa sumikat, laos na. Kaya nga, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Itong nagpakilala na isang Katoliko daw at miyembro, siya ba'y tunay o piki? Pwede kayo magkomento. Bakit sinabing pamimiki na ba ito? Alam nyo naman, una, yung pinakilala nilang Clifford Garcia na Roman Catholic daw. Pero hindi tunay na paring Katoliko, kundi sa ibang sikta siya. Pero etong ini-interview nilang Clifford Garcia, Roman Catholic daw, pero sablay naman ang pahayag. Bakit? Siya si Ginoong Clifford Garcia, nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. I'm ex-Reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. And then I have studied both since I took up my theological at Don Bosco, and then Oriental So, Roman Catholic talaga ang kanyang pagpakilala dito. Oriental Orthodoxy. I have been there. Yung kanilang theological. So, kinumbine ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya nagpasyang tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasinungalingan eh. So, bakit tinalikuran niya ang pagkaparing Katoliko? Pagod na daw siya sa kasinungalingan. Bakit daw? Tingnan natin yung yung dogma of purgatory. Wala. Dito. Eh. Nasablay na naman. Bakit? Kung talagang pari siya ng Katoliko, binanggit niya, tingnan niyo ang dogma ng purgatory. Wala na eh. Kung talagang paring Katoliko siya, ang dogma ay hindi yan pwedeng mawala. Dogma cannot be changed. Pero binanggit pa niya, ang dogma ng purgatory ay wala na. Meron bang dogma pagkatapos na wala na? Dogma na nga. Nagpakilalang pare, pero dito pa lang, sa aral na sinabing dogma ng purgatory ay wala na, sablay na naman. Anong uring theologian ito? Kung siya talaga ay paring Katoliko, pero napatunayan na mga kapatid, na itong Clifford Garcia ay hindi tunay na pare ng simbahang Katoliko Romano. Balik natin siya. Kasinungalingan eh. Tingnan natin yung yung dogma of purgatory. Wala na eh. So nung palang sinabi na ni Pope na it's stupidity to proclaim that So sinabi daw ni Pope, sinong papa na stupid, hindi kung mag-proclaim ng purgatory. Kaya nga mag-ingat talaga mga kapatid. May santo papa ba na nagpahinto na sa dogma ng purgatorio? Dito pa lang, sablay na. Di lang yan.
Yung Leminister, pinakilala nilang parish priest. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo. Oh, so naglabas na ng opisyal ang naturang parokya na hindi siya pari, mga kapatid. Kahit pa sa ulat nila dito na sinabing pari daw, pero dito sablay na naman. Oh, lay minister ang pinakita. Pero ang ulat ay parish priest. Panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong Oh, naging so, 14 na taon na parish priest daw ang pinakita, lay minister. At ito namang isang nagpakilalang pastoral leader, abay, sablay din ang pahayag dahil ang gampanin na di niya nagawa daw ang pagkakasal at pagbibinyag. O, kailan ba binigyan ng authority ang isang lay minister o ang pastoral leader na pwede nang magkasal at pwede nang magbinyag? So, dito pa lang mga kapatid, no? Sablay na. Kaya balikan natin yung naunang pahayag ni Victor Neri. Ako po si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao? Ang pare, tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung makasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Yun. Yun ang dahilan kung bakit na tangay siya sa INC dahil di niya na kuha ang tamang sagot kung bakit ang Katoliko ay nangungumpisal sa pare. Lalo na, palaging tinitira tayo sa mga ministro ni Felix Manalo. Ginamit nila itong aklat Katoliko na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko at ito ang binasa ng ministro. Ang dala naming aklat ay aklat Katoliko. Ito po ay pinabagatang siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ang sumulat nito isang pari na si Ginoong Enrique Demond. Babasahin natin ang nakatala dito po sa pahina 209. Ang may kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan. Ngayon, ang kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan ay nasa mga obispo at mga pari ng Iglesia Katolika. Tunay nga, ang kapangyarihang hindi ibinigay ng Diyos sa mga anghel at mga arkanghel man, at sa alin pamang pulutong na nasa langit, ay ibinigay niya sa mga taong nagpapari na sinabi sa kanila, ang lahat na inyong talian sa ibabaw ng lupa ay tatalian naman sa langit, at ang lahat na inyong kalagan dito sa lupa ay kakalagan naman sa langit. Mateo 18:18. Ang mga saserdote o pare ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa sakramentong pagkukumpisal sa lugar ng Diyos. Mga kaibigan, narinig po ninyo alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito, ang kapangyarihan daw ngayon na makapagpatawad ng kasalanan ay nasa mga obispo at pare ng Iglesia Katolika. Sipin niyo yun, mga kaibigan. Ano ang kanilang ibinibigay na dahilan? Ang sabi pa ng paring si Enrique Demond, sapagkat sila raw, ang mga pare, ay nagpapatawad ng kasalanan sa lugar ng Diyos. At yun nga, sinitas nila yung nakasulat sa Mateo 18:18. Ang nakalagay doon, na ang talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang kalagyan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sana napansin po ninyo, sana mapansin po ninyo, mga mahal naming mga sumusubaybay, matatalino po kayo. Pinalilitaw nila
na ang pagkakalag ay ang pagpapatawad ng kasalanan. May mahasin tayo mga kaibigan. Kung ang ikinakalag ay kasalanan, ano lilitaw na kanilang itinatali? O di lilitaw na kasalanan ng kanilang itinatali, pagkat ayon sa kanila, yun din ang kanilang kinakalag. Ngayon, pag literal ang pag-unawa ng ministro, pero may iniwasan siya sa yung pagkakalag at pagtatali, batay sa aklat na ginagamit niya, ay nangangahulugan ng authority at yun ang iniwasan. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Sa di niya itinutuloy, no? Kapangyarihang walang katulad. Ang mga hari sa lupa, sa kapangyarihan nila ay mapapatalian ngang totoo at mapapakalagan ang katawan. Datapuat, iba't iba ang kapangyarihan ng mga saserdote. Ito'y isang kapangyarihang umaabot hanggang langit. Yamang sa langit ay pagtitibayan ng Diyos ang ginawa ng mga saserdote dito sa lupa. Yun ang mabasa natin sa aklat na pinutol ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. No? At ating ipagpatuloy itong kanilang banat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, at dapat talaga na ating sagutin dahil alam niyo naman ang kasinungalingan. Pag inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Bakit kailangang mangungumpisal sa pare? Iyon ang tanong sa artistang si Victor Neri. No? Una mga kapatid, diyan sa pare ibinigay ang otoridad sa pagpatawad. Bakit sa pare? Una, noong tayo'y tumanggap ng binyag, tayo'y nagiging bahagi sa tunay na iglesia. Ang mystical body of Christ, Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Ano po ba ang sinabi sa naturang talata sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18? Ito ang sabi ni Ay ang San Pablo. pag-uumpisal sa pare. No? Ito ang sabi ni San Pablo. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. So, ang iglesia ay siya ang mystical body of Christ. Ano po ba ang kaugnayan sa pagiging mystical body of Christ? Alam niyo ba na pag magkasala tayo, dahil bahagi tayo sa katawan ni Kristo, the mystical body of Christ, apektado ang buong katawan sa ating kasalanan. Dahil ayon kay San Pablo, ang sakit sa isang bahagi ng katawan ay sakit sa buong katawan. Asan yan mabasa? Sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 26, itong mabasa natin. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinarangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So, dito mga kapatid, makita ninyo na kahit pa sekreto ang ating kasalanan, at dahil sa Galacia Kapitulo 3, 27, we are one, we are all Christians, at unang Korinto Kapitulo 12, 26, ang sakit sa isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan.
At dapat natin malaman na may mga kasalanan na hindi mapatawad at hindi matanggal sa pamamagitan ng panalangin. At yun ang kasalanan na ikakamatay. Ano yung kasalanang ikakamatay? Walang iba kundi mortal na kasalanan. Ayon kay San Juan, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16-17, eto mabasa natin. If anyone says, his brother sinning, if the sin is not deadly, he should pray to God and He will give him life. This is only for those whose sin is not deadly. But there is such a thing, a deadly sin, about which I do not say that you should pray, or wrongdoing is sin. But there is sin that is not deadly. So ano daw ang kasalanan na mapatawad, mga kapatid? Yung kasalanan na hindi ikakamatay. Ano daw ang kasalanan? At ito'y madala para ipanalangin siya ayon sa naturang talata. Pero batay sa nakita natin, may kasalanan na hindi madala sa panalangin. Ano yan? Unang Juan 5, 16, 17? Walang iba, yung kasalanan na ikakamatay. So bakit kailangan tayong mangungumpisal? Una, dahil apektado ang katawan ni Kristo, the mystical body of Christ, sa mabasa natin unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 26, ang sakit sa isang bahagi, sakit sa buong katawan, at may kasalanan na hindi madala sa pagpatawad sa panalangin, yung kasalanan na ikakamatay ayon sa unang Juan 5, 16, 17, diyan na papasok ang pangungumpisal sa pare na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Dahil, mga kapatid, sa pagkakaroon ng tinatawag na kasalanang ikakamatay sa ating kaluluwa, yun ay tinatawag na mortal sin. Apektado ang buong katawan ni Kristo sa ating kasalanan. At ito ang dahilan na hihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang katawan, ang iglesia, sa pangungumpisal sa pare. Kung tingnan natin sa Cebuano Translation, mula pa sa Lumang Tipan, mga kapatid, alam niyo ba, ito ang mabasa natin sa Ecclesiastes 5:6. Ito mabasa natin. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya, og muingon ka sa pare sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios, nganong ibuga mo man kaniya, ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. So sa ibang salin, may mabasa tayo na ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Isugid kini sa pari sa Dios o mapasaylo ka. No? So, noon pa man, meron pa ng pangungumpisal. At ano ang paliwanag ng mga ministro? Bakit di sila kailangang mangungumpisal? Kahit pa mabasa natin sa banal na kasulatan, Juan Kapitulo 20, versikulo 23, ito ang mabasa. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. May paliwanag dito ang ministro ni Felix Manalo. Ano ang kanilang paliwanag? Ay ang pagkukumpisal sa pare ng kanilang mga kasalanan. Yun. Napansin nyo ba, mga kapatid, na
Noon pa man, Katoliko na talaga ang binanatan. Sa mga ngaral ng INC at gumagamit pa sila ng piking pare para mahikayat yung mga Katolikong tinatawag nating nominal Catholic na yayakap sa Siktan Tatag ni Felix Manalo. At nabuking na sila. Meron pa napakilalang devoto Katoliko, devoted Catholic daw. Pagkatapos sablay lang ang pahayag. Dito, ang sakramento ng kumpisal gamit yung mga aklat Katoliko. Yung batayan natin sa pagpaliwanag kung bakit kailangan mangungumpisal, yun din ang tinatalakay. Ito ang ating sasagutin. Pakinggan natin. Sapagkat yun ang kanilang kinamulatang gawain. Mga kaibigan, ang pagtutuunan natin ng pagtalakay ngayon ay ang pagkukumpisal sa pari ng mga kasalanan ng kanilang mga kaanib. Ano po ang pinagbabatayan ng mga paring Katoliko sa pagsasabing sila raw ay may karapatang makapagpatawad ng kasalanan? Sinasabi nila na hindi raw baan na totoo na binigyan sila ng ating Panginoon Jesucristo ng kapangyarihang makapagpatawad ng kasalanan? Sapagkat nakasulat sa Juan 20:21 hanggang 23 na binigyan daw ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga apostol na magpatawad ng kasalanan. Mabuti basahin muna natin itong nakasulat. Sige. Ano ang paliwanag ng ministro ni Felix Manalo kaugnay sa pagbigay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, galing sa ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga alagad, sa kaniyang mga obispo at kaparian sa pagpatawad ng kasalanan? Sa Juan 20:21 hanggang 23, ganito ang ating mababasa. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Tama po ang nakasulat sa mga talatang binasa natin. Hindi po namin tinututulan yan. Di nila tinututulan na binigyan ng authority. Pero, ang layo ng explanation dahil ang authority na pagpatawad ay sa pamamagitan daw ng pagbibinyag. Dahil yung pagbibinyag ay nagpatawad ng kasalanan. Hindi naman tayo tutol na ang pagbibinyag ay nagpatawad ng kasalanan. Tandaan natin, una, San Mateo 28:19-20, inutosan ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga alagad sa pagbinyag sa lahat ng mga tao. Marcos 16:16, ang binyag ay nakapagpatawad sa kasalanan, lalo na sa original sin at sa actual sin kung malaki na siya. Pero, alam naman natin na due to the explosion of the original sin, meron tayong tinatawag na concupiscence. Ano yung concupiscence? Or attraction to commit sin. Yun ang tinatawag na 7 deadly sins. Nandiyan na kahit na binyagan tayo. Kaya, yun ang dahilan na ma-attract talaga sa kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit iniutos ng ating Panginoong Hesus sa talata na binasa niya na maliban na nag-utos siya na dapat binyagan ang lahat ng mga tao, ang problema sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang binyag ay hindi Trinitarian. At dahil hindi Trinitarian ang kanilang binyag, mga kapatid, ay invalid ang kanilang binyag. Lahat na hindi Trinitarian na binyag kay Kibuloy, invalid ang kanilang binyag. Kaya nga, may pag-asa bang maligtas kung sila nasa labas sa tunay na iglesia? Through no fault of their own. Through no fault of their own lang. Pero ang problema, kung mahirap maligtas ang nasa tunay na iglesia, paano pa kaya yung nasa labas? Okay, balikan natin.
Ang paliwanag ng ministro ni Felix Manalo na si Sandoval dito, sinabi niya na ang kapangyarihan umanong ibinigay sa San Mateo Kapitulo 20, 21, 23 na pagpatawad ay ano daw? Sa pamamagitan ng binyag. Okay. Ng mga apostol, batay sa binasa natin, ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo ng karapatang makapagpatawad ng kasalanan. O yun, ang mga apostol ay pinagkalooban ng ating Panginoon Jesucristo na magpatawad ng ano daw? Kapangyarihan. Kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. Pero, ipinagdidiin na namin mga kaibigan, San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23. hindi po mapatutunayan na ito ay sa pamamagitan ng pagpapakumpisal. Di daw mapapatunayan na sa pangungumpisal yan. Okay? Tignan natin sa Biblia, mga kapatid, kung yung mga sumasampalataya noon, sumasampalataya, di ba sila nangungumpisal, lalo na yung mga may paniniwalang okultismo at sumuko sa kanilang maling pananampalataya? Ito po'y mabasa natin sa Gawa Kapitulo 19:19 sa Testament of the Lord Jesus Christ translated from the Latin Vulgate. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Many of those who had practiced magic came to the apostles unconfessed, saying that they too had practiced magical arts and destroyed their books. Ano daw? Yung mga sumasampalataya na gumawa ng okultismo, sila'y pumunta sa mga apostoles at nangungumpisal. Napakalinaw yan. Pumunta sa mga apostoles at nangungumpisal. Pero, ayon sa ministro ni Felix Manalo, yung San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, di daw umano yon ang katibayan na ang mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay ano daw? Binigyan ng kapangyarihan sa pangungumpisal. Kung gayon, ano yung nabasa natin na may lumapit sa mga apostol sa Acts chapter 19 verse 19 at sila'y nangungumpisal sa kanilang kasalanan na sila'y gumawa ng mga okultismo at sinunog yung kanilang mga aklat. Kasi, so dito napapasok, mga kapatid, yung mga anting-anting na dapat talaga susunugin yon, no? Sa mga sandali, may nabasa ako. Bro Windel, pakiulit mga yung verse nagsabing dahil ano yon? Mula sa inyong bibig ang nagkasala. Anong verse yun? Ano ba? Mula sa bibig? Sandali muna. Tuloy natin. Gaya ng ginagawa ng mga pari. Kaya alamin na po natin kaagad, paano isinagawa ng mga apostol ang kanilang karapatang magpatawad ng kasalanan? Paano daw isinagawa ng mga apostol ang kanilang karapatan na magpatawad ng kasalanan? Paano? Sa pamamagitan po ba ng pagtatayo ng kumpisyonaryo? Yung pagtatayo ng kumpisyonaryo. Natural, wala tayong mabasa noon na nagtatayo sila ng kumpisyonaryo. Bakit? Wala pa tayong mabasa noon na sila nagtatayo na ng mga templo dahil under persecution sila sa mga Hudyo, under persecution sila sa Roman Empire na paganismo noon, nagtatago pa sila sa katakom kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid. Pero kung yon ang argumento nila, di mabasa na nagtatayo ng senaryo noon ang mga apostol, lalo na, kaya di dapat paniwalaan, lalo nang di kayo maniniwala ng Biblia. Dapat. Bakit? Sa panahon ng mga apostol, wala pa silang dala na Bible.
Ha? Oh. Sandali meron po akong nabasa kanina, tinamaan nga, ano yon? May nabasa daw siya. Nanonood yung boss ko ngayon. Tinamaan po siya doon. Okay. So, anong tanong mo? Kaugnay sa? May tanong dito binasa natin si Catholic Work. Nagtanong. Okay, tuloy natin mga kapatid, no? Nagpakumpisal po ba sila? So nagpakumpisal po ba ang mga apostol? Anong mabasa ninyo sa Acts chapter 19 verse 19? Many of those who had practiced magic came to the apostles and confessed, seeing that they too had practiced magical arts and destroyed their books. May mga pumunta sa mga apostoles at sila'y nangungumpisal na sila'y gumawa ng okultismo at sinunog. Sinunog ang kanilang mga aklat. So, si San Pablo, sa kanyang sulat sa taga-Korento, sinabi niya na ibinigay sa kanila ang ministeryo sa pagkakasundo. Reconciliation. Asan yan mabasa? Ito mga kapatid, ang mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ano daw? Ang sabi ba ni San Pablo diyan, give us the ministry of baptism? So maliban sa baptism, anong sinabi? Give us the ministry of reconciliation. Yan po ang sacrament of reconciliation. Yan po ang sacrament ng pangungumpisal. No? Kaya kung tingnan natin, silipin natin ang 2 Korento Kapitulo 2, versikulo 11, ano ang sabi ni San Pablo? May pinatawad ba siya? Ito ang sabi ni San Pablo sa naturang talata. Ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo, upang hindi kayo manlinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. So, napakalinaw na si San Pablo ay nagpatawad ng kasalanan sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, iyon ang sakramento ng pangungumpisal na wala sa mga sikta na tatag lamang ng tao. Pero isa sa mga ginamit nila na argumento, una, di pwede ang pare na magpatawad ng kasalanan. Bakit? Malinaw daw umano mga kapatid sa nakasulat sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? So kaya, ang mga anti-Katoliko, sabi nila, yung ginawa ng mga Katoliko na pagpatawad ng kasalanan ay isang pamumumusong sa Diyos. Gaya ng mabasa natin daw sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Pero tandaan natin mga kapatid, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Tingnan natin ang konteksto sa talatang ginagamit nila, Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Ang nagpahayag yan, ang mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit may sagot ang ating Panginoong Hesukristo kung ituloy natin ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Dahil city lang ang kanilang binabasa, may sinabi ang ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Ngunit upang malaman ninyo
na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko. So, may kapangyarihan ang pinaniwalaan ng ating mga kapatid dahil ginagamit nila ang Marcos 2:7, walang iba, yung pahayag ng mga kalaban ng ating Panginoon Kristo. Pero iniwasan nila. Anong iniwasan nila? Ang karugtong. Yung mabasa. Mabasa, mga kapatid, sa Marcos 2:10 na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. At itong kapangyarihan, bago siya umakyat sa langit, ay ibinigay niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga unang obispo, yung mga apostol. Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, muling sinabi ni Jesus, "Sumaisa inyo ang kapayapaan. Kung paanong isinusugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hinihingan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngayon, kung ang argumento ng ministro ni Felix Manalo na ang utos na ito, paano umano, mga kapatid, paano umano mapatawad sa pamamagitan ng binyag, may karugtong. Kung ang kasalanan ay hindi ninyo papatawarin, hindi din patawarin. Kung ang binyag ay nagpatawad, talagang nagpatawad naman sa actual at sa venial. Pero, alam natin na due to the concupiscence, mahina tayo. Meron tayong 7 deadly sins. Madali tayong madapa. Kaya, yun ang dahilan kung bakit may pangungumpisal. Sandali, may nabasa ko. Tanong ko po, ang convert po ba after mabinyagan sa Katoliko, doon pa lang pwedeng mangungumpisal? O na, kung nabinyagan siya, ang pinatawad sa binyag, kapatid, kung convert siya, yung original sin and actual sin. Mangungumpisal lang siya after baptism kung sakaling nakagawa siya ng mortal na kasalanan. Ano po yung elements ng mortal sin? Para sabihing mortal sin, no? Ang mga elemento ng mortal sin, mga kapatid, ay una, yung tinatawag na grave matter, yung full knowledge. Ibig sabihin, the person must be aware that the act is wrong and violates God's law. So, full knowledge talaga. Grave matter. Ibig sabihin, the action must be immoral talaga. Evil talaga. And violating a serious law of God. Adultery, pangnanakaw, murder, yon. Di pagsamba ng linggo, deliberately consent. Ibig sabihin, the person must be freely and willingly choose to commit the sin. Tanong, kung ang elements of mortal sin ay grave matter, full knowledge, deliberate consent, yung paninigarilyo, atensyon paninigarilyo, dahil may renewal sa mga lay ministers na may nagtanong, may mga nagpakomunyon umano ng mga lay ministers na mabaho, amoy nila ang sigarilyo. So, kung tingnan natin ang elements of mortal sin, una, grave matter. Tingnan ninyo ang sa sigarilyo. Di po ba puro mga sa kanilang pack ng sigarilyo, mga kanser yon? O ibig sabihin, grave matter talaga yon. Dahil magdulot yan ng kamatayan.
At kung magdulot yan ng kamatayan, meron ba yung full knowledge sa paggamit mo ng ganyan na talagang nag-violate yan sa God's law? O alam nyo naman yan. Deliberately consent. Ibig sabihin, may addiction na at talagang paulit-ulit na ang paggamit. Kaya sa mga naninigarilyo diyan, tandaan ninyo, no, na nasa inyong kamay kung ipagpatuloy ninyo at ihinto na ninyo yan. Okay, sandali. Si Rosigan, ano yung tanong? Ang tanong, ang taong gustong magsisi sa kanilang kasalanan, kung talagang hangad nilang kapatawaran, doon sila humihingi sa taong na kagawan nila ng kasalanan para matanggap sa ating amang makapangyarihan sa langit. Okay. Ito ang sagot, kapatid. Totoo naman na dapat talaga humingi ng kapatawaran sa tao na yung tao na kung saan ka nagkasala. Pero, alam nyo ba, kung tingnan natin sa banal na kasulatan, si Propeta David nagkasala. Siya'y nangungumpisal sa Diyos sa pamamagitan sa pari ng Diyos. At yung pari na Diyos, ng Diyos, si Propeta Nathan yon. Ano ba yung kasalanan ni Propeta David? Si Urias, pinatay niya dahil yung asawa ni Urias ay nagiging kalaguyo ni David. Di ba? So, paano siya hihingi ng kasalanan sa taong napatay na? Sapat na bang tumitingala ka sa langit, patawarin mo ako dahil pinatay kita? Hindi. Kaya nga, siya ay humingi ng kasalanan, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng alagad ng Diyos, ng pari ng Diyos, walang iba si Propeta Nathan. At merong temporal punishment sa kasalanan na pinatawad na. Sa 2 Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, ito mabasa natin. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. See, yun ang tinatawag na temporal punishment. Tanong, na nagkasala si Propeta David, saan siya humingi ng kapatawaran? Tumitingala na ba siya doon sa langit para mapatawad? Hindi. Lumapit siya sa pari ng Diyos na si Nathan, 2 Samuel Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ang tanong, bakit kailangan tayo na lalapit sa pari para patawarin ng Diyos? Dahil una, ang taong may malaking kasalanan ay hindi na nakikita at hindi naririnig ng Diyos. Saan yan mabasa? Yon ang mabasa natin sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakuble ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, yung mga nagkasala na malubhang kasalanan, di daw marinig sa Diyos
Napakalinaw yun mga kapatid. At di daw makita sa Diyos. Kaya, anong nangyari sa lumang tipan pa? Sa lumang tipan pa, yung mga nagkasala, direkta na bang humingi ng kapatawaran sa Diyos? Tingnan natin, ano ang nangyari sa Job Kapitulo 42:8. Ito mabasa natin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 turo. Ang Diyos ang nagsabi dito. At 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong mga kasalanan. Dahil sa hindi ninyo paglahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. See? Ang Diyos ang nakipag-usap sa mga taong magkasalanan. Ano daw? Lalapit sila kay Job at si Job ang mag-alay para mapatawad ang kanilang kasalanan. Dito malaman natin mga kapatid na sila si Eliapas, mataimtim silang nagdasal sa Panginoon. Pero hindi binigyan ng Diyos si Eliapas na patawarin. Bakit? Dahil ang kasalanan nila ni Eliapas at ang kanyang 2 kaibigan ay mabigat na kasalanan. Kaya, inutusan sila na punta kayo kay Job dahil si Job ang aking pakinggan. So, sa lumang tipan pa lang mga kapatid, diyan makita na natin na ang pare ang may otoridad. Bakit pare? Ito mabasa natin sa New Testament. Ang pare, pinili ng Diyos mula sa mga tao para ipresenta ang mga kasalanan ng mga tao sa Diyos at para mapatawad. Saan yan mabasa? Hebrews chapter 5 verses 1 up to 4. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray. Since he himself is subject to weakness, this is why he was offered sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he receives it when he called by God, just as Aaron was. See? Napakalinaw mga kapatid ang mabasa sa Biblia. Sabi dito, ang aral ko galing sa gabay at hindi galing sa likha ng tao. Kaya kung sino ang hindi makinig sa gabay ng Ama, ang mga taong mapunta sa kawalan kahit ano ang kanilang kaalaman. Kapatid na Rosie Sin, no? Una, ang daming mga nag-claim na may gabay sila. Pero tandaan natin na 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, ay may mga tinatawag na bulaang mga ngaral na sila'y tulad ng mga ayon kay San Pablo, sila'y nagkunwaring mga alagad, mga apostol. Pero hindi sila tunay na mga apostol. Pero di daw umano ikapagtataka. Dahil kahit si Satanas ay magkunwaring anghel ng liwanag.
Kaya ang daming mga mga siktang tatag lamang ng tao. Pero kung tingnan natin, una, ang ginagamit nila Biblia. Ang Biblia, ayon sa aklat ng Protestante, yung aklat ni Loren Bittner, Roman Catholicism by Loren Bittner, page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Okay? Oh. So, yun mga kapatid, na wala silang sariling Biblia, bumili lang ng Biblia, pagkatapos nagiging tunay na. Ano yan? Siniswerte. At di daw umano sila susunod ng otoridad Katoliko. Pero anong oring kalendaryo ang sinusunod nila ngayon? Walang iba. Yung Gregorian calendar ni Pope Gregory XIII. Ba't sumusunod kayo sa kalendaryo ngayon na Gregorian calendar? Di po ba? Sa simbahang Katoliko yan. Kaya mga kapatid, malinaw na mula pa man noon, yung Sacrament of Reconciliation, yung pangungumpisal, ay ibinigay na ng Diyos na kapangyarihan asan? Sa kaniyang mga kaparian. At sa mga Katoliko na di pa nakakumpisal, so pagkakataon na ito, lalo na nandito tayo sa Holy Week, no? Anong sabi ni San Pablo 2 Corinto kapitulo 5, 18, sabi niya na all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. So, ibinigay talaga sa kanila ang ministry of reconciliation. Si Archie, pwede pala ako magtayo ng sariling religion. Bili ng Bible, then basahin, then gumawa ng mga panluluko, may sarili ng kulto. Yun, bili lang ng Bible. At ang dami ng mga pwede din na nakabasa sila sa Bible. Bro Archie, sabi na nakita lang niya Juan kapitulo 3 versikulo 5, may mabasang born again, kaya may nagtatag ng born again. Nabasa sa English, Roma 16:16, Iglesia ni Cristo at Church of Christ, may nagtatag na Church of Christ. Sa Tagalog, Iglesia ni Cristo, may nagtatag na Iglesia ni Cristo. Pero di nila nabasa yung Ecclesiastes na ang tao'y ipinanganak na binigyan ng free will sa Diyos. Kalayaan. Kung nabasa nila yan, na ang tao'y ipinanganak at binigyan ng kalayaan, free will, baka may magtatag ng sikta na born free. Si Matmundro, yung patron nila. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Sabi ni Rose Jean, hindi ko pinipilit ang kaalaman ko at sa mga hindi nakinig nito dahil ang totoong pananampalataya sa Ama hindi namimilit. Wala namang pilitan, pero tandaan lang natin, unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila talaga'y hindi kasama natin. Delikado pala yun. So, ano ba ang ipinagawa ng priest after po mangungumpisal? Yung absolusyon at yung panalangin. Si Queen Taruma, saang talata po mabasa, Mr. Tampered, na ang Katoliko sa Biblia? Di mo yan alam? Ha? Napaka-inosente mo talaga. O sige, kung di mo yan alam na may mabasa at napaka-inosente mo, turo ng mga ministro ni Felix Manalo. Ibig sabihin, kaanib ka sa iglesia ni Manalo. Turo
sa ministro ni Felix Manalo, anong turo nila? Ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O sige, yun ang sabi ng mga mangangaral ninyo na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Balik natin dahil para sa kanila, ang pagtuturo dapat nasa Biblia. Ginamit na natin ang iba't ibang mga version sa Biblia na may mabasang Katoliko. Ibalik natin sa mga ministro nila. Kung sinabi na ang Katoliko sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo, saan yan mabasa sa Biblia? Aber? Pero sila mismo ang nagpapatunay na ang unang Iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Alin ang pipiliin mo? Yung tampered na Iglesia ni Kristong tatag lamang ng tao? Nasa inyo ang desisyon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brother Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.